pinawalang sala si Recto. Yung mga kinaso kay Recto, hinggil po dito sa paglilipat ng pondo. Tignan nyo Ano po ang basis bakit kinasuhan si Recto? Trip lang ba? Hindi po. Dahil po sa Supreme Court, sabi ng Supreme Court, landmark ruling po to. Ano po ibig sabihin ng landmark ruling? Ito po, habang buhay na to, tong ruling na to, hindi na po pwede yung ginawa ni Recto na hahagilapan ka na, oy, kayo meron kayong savings. Lipat natin yan. Hindi po, lalo na sa PhilHealth. Kasi ang PhilHealth, nakalagay po sa batas kung saan gagastosin ang pera ng PhilHealth. Sabi po ng Supreme Court, illegal. Supreme Court unanimously ruled that the transfer of 60 billion in PhilHealth reserve funds to the National Treasury was unconstitutional. So ano po ibig sabihin? Hindi po naaayon sa batas yung pagtatransfer ng 60 billion. Kaugnay niyan, hindi na po pinalipat yung mga susunod pang mga salapi. Kasi may naiiwan pa, 90 billion yata yan. Okay. Ngayon, ang sabi ng marami, ang utos ng Supreme Court, ibalik lang yung pera. Hindi po sinabi ng Supreme Court na dapat may makasuhan. Hindi po ganyan anong tawag doon? Magpasya ang Supreme Court. Ang pagpapasyahan lang po ng Supreme Court, yung inilalapit ninyong reklamo. Wala naman pong nagdemanda Ang nilapit lang po nila nung mga nagreklamo dito sa 60 billion na paglilipat ng PhilHealth, ang nirereklamo lang po nila, legal po ba yung paglilipat ng PhilHealth? Sabi ng ng Supreme Court, o constitutional po ba yung paglilipat ng pera ng PhilHealth? Yun lang ang question nila Kaya ang pinagpasyahan lang po ng Supreme Court, unconstitutional yan. Illegal yan. Ngayon, so siyempre, ang sasabihin lang ng Supreme Court, kung unconstitutional yan, ibalik nyo yan. Tapos bawal nyo nang galawin ang PhilHealth. Kasi po, Badong, ano mangyayari kung sobra-sobra na ang pera ng PhilHealth? Totoo po, hindi naman po sobra-sobra ang pera ng PhilHealth Hindi po pwedeng maging sobra ang pera ng PhilHealth. Kasi, pag maraming pera, halimbawa maraming hawak ang PhilHealth, ang kinakailangan po dun, dagdagan mo yung benefit ng mga member ng PhilHealth. Diba? Or, bagbawas ka ng PhilHealth contribution. So, kung unconstitutional, mayroon pong gumawa ng pagkakamali. Mayroon pong lumabag sa batas na tao. Pwede ba maging unconstitutional yan? Kusa lang po ba yung PhilHealth? Kaya dapat po kung unconstitutional po yung paglilipat niyan, dapat may managot. Tao po yan Sino yung tao na yan? Ito, basahin po natin. The Supreme Court declared void a special provision of the 2024 General Appropriations Act. Meron pong special provision yung GA ng 2024. At sino po may gawa nun? And Department of Finance Circular Number 003-2024 citing grave abuse of discretion. So meron pong Department of Finance Circular Number 003-2024. Yan po yung nagsasabi na
yung mga sobrang pera ng bawat ahensya kukunin ng Department of Finance at ibabalik sa Treasury. Oh, sino po ba yung Department of Finance noon? Sino po yung nag-utos na kumuha ng pera? Si Recto. Ito po, simple lang eh. Ito natutunan ko kay pakikipag-usap kay Marcoleta. Wag na natin idaan sa batas, logic lang. Pwede ba maging unconstitutional yung isang bagay na walang involved na tao? Sabi ng Supreme Court, unconstitutional yung paglilipat ng pera. Sino yung naglipat ng pera? Sino yung nag-utos na maglipat ng pera? Yun yung lumabag sa konstitusyon. Sino po yung nag-utos na kunin yung pera nila? Sino po yung Department of Finance Secretary at that time? Si Recto. Tapos walang kasalanan si Recto. Sino may kasalanan? Kusa lang yun. Sabi ng mga pera ng PhilHealth, kusa kami lilipad, pupunta kami sa Treasury. May nagpalipat po no, may nag-utos. Yung po nag-utos na yun na dapat